Okay guys, mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. It's 10:55 PM, just me. Anyways, na-inspire lang akong gawa ng vlog ng content itong latest post ng Dreamscape. Of course, sila ang producer ng The Alibi na pagbibidahan nga nila Kim Chiu and Paolo Avellino. Nakita nyo naman ang transformation ng dalawa na magjowang Kim Pao. Nakita nyo naman ibang-ibang itsura ni Kim Chiu. And of course, gusto ko ang look din ni Paolo Avellino na may pa-bangs din siya. Medyo pinakapal yung harap, medyo kulot. So, ayan, di ba? Parang ako tingin ko may Korean ang dating ni Paolo doon. So si Kim Chiu naman, as always, Asian Barbie doll. Ganun lang lagi ang tingin ko sa kanya. Talagang si Kim, mula yata siyang angulo. I mean, di ba, marami artista yung nagharap ng angulo. Si Kim, any angle talaga. Actually, wala namang ganun siya. Kasi may mga kilala kaming artista, yung halimbawa magpipicture, tapos sabi, ay, itong angulo ko, yung mga ganyan. So, medyo mahigpitan. Si Kim Chiu kasi, kahit siguro anong angulo siya kunan, kahit nasaan siyang angulo, okay lang sa kanya, wala siyang. Ayun nga, di ba, lagi nga namin sinasabi na Asian Barbie doll. So, kaya mapaigsi, kaya mapahabang buhok niya, bagay na bagay sa kanya because pretty naman talaga si Kim Chiu. So, ayan. Pero alam nyo din, nakita nyo naman talaga si Paolo Avellino. Sobrang, napakagwapo talaga niya. Iba naman ang look niya dito. Dito medyo, tingin ko nawala, yung may time kasi, yung innocent look ni Paolo Avellino, yun, makikita mo, especially pag yung buhok niya, ibang-iba, yung inaayos niya yung hair niya. But dito sa The Alibi, alam mong medyo may kakaiba yung character. So, bongga. At si Kim naman, lalo nang kakaiba para magpagupit siya ng hair. Ang ganda-ganda ng hair ni Kim, di ba? Mahaba. So, another challenge ito sa kanya. At talagang kinukol niya, kinakagat niya, base sa mga pa lang, no? Sa mga teaser na naglalabasan o sa mga chika-chika, sa mga kwento pa lang na nag-a-appear. Kasi syempre, hindi naman sila naglalabas ng na mga kwento pa. Aabangan na lang yon. But anyways, ayun nga, nakakatuwa na ngayon pa lang nakikita natin napakarami ng interesado. Sabi ko na nga pa lang yung mag-start pa lang yung mga ganito, marami na agad ganap. So anyways, ayun nga, sinasabi na sa Cebu magte-taping ang Kim Pao ng The Alibi. Of course, nauna na nga doon sila ang mga director, ang production staff. So, ako na-excited ako makilala si Vincent Cabrera and of course, yung character ni Kim Chiu na Stella Marie Morales, diba? Bongga ng pangalan. Ako nagpapahulaan nga kami kung ano ba talaga ang character, kung ano si Kim Chiu dito at kung ano si Paolo Avellino. Although, may mga teaser na syempre, kung base na rin sa looks nila, kaya lang syempre, sometimes ang looks, pwedeng nakaka-deceive yan, diba? Si Paolo bilang investigative reporter siya dito, di ba? So si Kim, yung pangalan pa lang niyang in-expose. Ako sa show namin ni Ray Pumalay, nagpahulaan kami kung anong tingin namin ng mga role nila. Ako ang sinabi ko, yun nga, si Paolo ay mag-iimbestiga, may maiimbestigahan siyang isang issue or isang crime. At yung character ni Kim Chiu naman ang involved doon at doon magkukrus ang kanilang mga landas. Chika lang tong sa akin, pahulaan lang to. Anyways, pwede ko na maitanong pero kaya lang mas na-excite kasi akong malaman talaga kung paano. I'm sure naman sa first few days ng showing nito may invite kasi lagi naman ganun nag-invite sila ahead of time, di ba? Nagkakaroon ng advanced screening, special screening para mapanood na agad yung 2 episodes or yung good for 1 week minsan. So, ayun, nakaka-excite. Pero yun nga, namomroblema na yung iba. Sinasabi nga kasi nila, matatagal si Kim Chiu mawala sa Showtime. But anyway, abang-abang na lang tayo. For now, enjoy na lang natin ang bagong look ng Kim Pa.